Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite. At sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikatlong araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, unahin po natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw, tinataya nito ng low pressure area o sama ng panahon ay nasa laying 1,190 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantala, ang mga pagulang nararanasan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan ay dulot naman ng southwest monsoon o ng habagat. Dahil dito, sinabi ng Pag-asa na ang mga sumusunod na lugar apektado ng southwest monsoon: Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito may pag-uulat ng kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paghidlat. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil inaasahan ng moderate hanggang minsan ay malakas na buhos ng ulan, sanhi pa rin ng habagat. Samantala sa Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, ang Bicol Region at Western Visayas, apektado rin ng southwest monsoon pero mas mahinang epekto sa kanila. May bahagya ding paghulap ng kalangitan, may isolated rain showers at mahinang thunderstorms. Posible rin ng pagbaha at pagguho kung magkakaroon ng severe thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng bansa ay inaasahan namang may localized thunderstorms. May bahagyang pag-uulap din ng kalangitan, may mahinang kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa kaugnay pa rin po ang balita. Ang mga eksperto naman sa klima mula sa University of the Philippines ay nakadevelop ng artificial intelligence model na pwede raw gamitin sa pagtalonton sa mga tropical cyclones para ma-predict kung ano ang ipapatak nitong mga ulan. Sa isang pag-aaral na na-publish sa Journal ng Meteorological Application, sinabi ng AI model na na-develop ng climate expert si Chris Gino Mesias at Jerry Bagtasa, pwede raw nang makita ng AI model nila ang mga patterns ng mas mahusay habang ginagamit ang nasabing impormasyon sa mga nakalipas na bagyo sa ating bansa. Karamihan umano sa prediksyon ng mga tropical cyclone rainfall ay nagre-rely sa sinasabi nilang dynamic models na napakahirap daw i-predict dahil napakaraming computational resources at nangangailangan ng high-performance computing, sabi pa ng mga researchers. Yang nang inassess daw ito ng AI model, naging mas madali ang predictive skill na ikukumpara sa dynamic model na regular na ginagamit ngayon sa bansa. Ang AI model ay may mahusay na kakayahan sa extreme rainfall mula sa tropical cyclones prediction. Ang mga panukat na ginamit na naka-impluwensya sa AI model forecast ay ang distansya ng bagyo at ang duration, kung saan dito mababatid kung sino magiging apektado ng malakas na pag-ulan at kung gaano karaming ulan ang mararanasan kumpara sa naunang mga modelo ng kalagayan ng panahon. Sinabi nitong si Bagtasa ng AI model ay pwedeng gamitin ng ilang minuto lamang gamit ang simpleng laptop. Ang AI model ay hindi pa naman perpekto sa ngayon pero pwedeng maidagdag dito ang suite ng rainfall forecast models na available para mas may latest information ang mga disaster managers at mas maraming impormasyon sa maaaring mga dulot na panganib na parating sa ng kalagayan ng panahon. Pwede rin daw ma-upload ang mga fresh data sa AI model para muling magkaroon ng karagdagang impormasyon at kaalaman ng AI model at mapahusay ang accuracy nito sa pagpe-predict ng kalagayan ng panahon. Ginamit daw na
large language models ang ChatGPT at Gemini. Pero iba ito sa AI model na kanilang dinevelop. Ilan daw sa mga AI models gaya ng ginagamit sa weather forecasting ay pwedeng maging kapaki-pakinabang at mas mahusay na kumpara sa conventional methods. Pero may ilan ding mga bagay na kakaiba gaya ng tinatawag na large language models na nagko-consume ng mas maraming enerhiya. Kaya maaring magkaroon daw ito ng environmental impacts at maaring makapinsala sa ating daigdig. Ang dalawang researchers ay mula sa UP Diliman, College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology. Ang kanilang pag-aaral, AI-based tropical cyclone rainfall forecasting in the Philippines using machine learning. Samantala sa karagdagan pang balita,